Di ba, I mean, you've been part of residencies din and you've also won contests. I think yung Shell, nanalo ka sa Shell a few times, di ba? And yung Metro Bank. Since nakafocus ka on material and yung mga contests, di ba, kailangan meron siyang konsepto. Paano yung process mo in creating a contest piece? Sige, random natin to. Pinakaunang sinalihan ko nung college ako na art competition is Shell National Student of Art Competition. Tapos, back then, 2 entry pinasa ko eh. Isang painting. Kasi pwede ka magpasa ng 2 piece eh. Isang painting, tapos isang sculpture. Nanalo ako, nakapasok na finalist yung painting ko. Tapos yung sculpture hindi. So, sa Shell? Sa Shell, first year ako na to, first year. Napasok siya finalist. First year UP? Kalayaan? Sa UP. Nakapasok na finalist yung painting ko. So, nang tuwa ako yung painting. Pero gusto kong manalo yung sculpture. Since sculpture major ako eh. Bakit kailangan painting, di ba? Parang gusto ko sumali next year ulit. Pero hindi na ako magpapasa ng painting. Sculpture lang talaga. So, sumunod na taon, nagpasa ulit ako ng sculpture. Tapos di na naman nanalo. Pero nakapasok naman. Hindi nanalo eh. As in, walang, kahit sa semi-finalist? Wala. Really? Yung second year ko, yun yung hindi ako nakapasok sa Shell. Sabi ko, inisip ko, paano makakapasok yung sculpture ko? Paano siya mananalo paano ako makapasok ng ulit? Sunod na taon. So, ginawa ko, like, katulad ng ibang mga kakilala ko na nagsumasali ng competition. Inaaral nila yung competition. So ako, nung estudyante ako, mahilig talaga ako sumali sa mga competition. So, pupunta talaga ako sa office. Diretso dun sa office para tingnan ko may mga bagong mga art competitions. Nasalihan ko talaga kasi pera yun eh. Estudyante ka, lahat ng mga racket, lahat ng mga competition, kukunin mo yan lahat kung estudyante ka. So, lagi ako sumasali sa Shell. Tapos, nung third year na ako, so hindi pa ako nananalo ng sculpture nun, no? Ginawa ko, inaaral ko yung mga previous winners. Bakit pasok to? Hindi lang siya sa concept, kumbaga. Minsan sa paano nila ginawa yung yung work. Hindi lang din ako nakatingin sa trabaho ng mga dating winners. Tinitingnan ko rin yung mga nagja-judge. Kasi apparently, yung mga nagja-judge din sa Shell, may bias yan. I mean, same faces. Same faces eh. So, yung kumbaga sila, meron silang aesthetic bias eh, kumbaga. Kaya itong artist na to na nag-judge dati. Alam mo yung aesthetic bias niya, gusto niya medyo flamboyant na sculpture na mukhang hindi solid piece or mukhang may movement, ganyan. Kumbaga ako nilaro ko dun sa paano siya titignan. Ay, mukha siyang, unang tingin mo may wow factor. Pwede to. Medyo hindi siya static tignan. Kumbaga, mukha siyang may movement, ganyan. Yun, dun ko siya nilaro eh. I mean, madali siya kunin kapag sumali ka sa mga collegiate na mga art competition. Hindi lang siya, kumbaga sa skill, pwede mo siya daanin sa ganun. Though, makikita mo rin na yung mga judges, ganun din nila. After nung nanalo ako sa Shell, na-realize ko, ganun nga. Ganun din talaga nila gina-judge, kumbaga. Wini-weigh nila yung, kumbaga, how it was executed, ganun. So, nung third year ako, nanalo ako na third place yung sculpture ko. Finally, nanalo ako, pasok ako third place. Tapos, given that formula na ano ko, sumali na ako pa ulit-ulit sa Shell ulit. Kasi basta, sa Shell Art Competition, basta hindi ka nakapag first place, pwede ka sumali ulit. Hanggang ngayon ba? Eto never ako nanalo ng first place sa Shell. First, yung unang third year ako, nanalo ako third place. Sumunod na taon, sumali ulit ako, nanalo ako second place. Sumunod na taon, pang fifth year na ako, extended na ako sa UP. Sumali ulit ako, nanalo ulit ako second place. Yung pangatlong taon ko pala na nanalo, 2 pinasok kong sculpture, isa honorable mention, isa second place. Isipin mo yung kinombine mo yung tatlong taon ko na winnings, mas marami pa ako na winnings kaysa nanalo akong first place. Basta hindi ako manalo ng first place, pwede ako sumali ulit. So sali lang ako na sali. Ginagamit ko lang din yung formula na naisip ko na kailangan medyo playful yung hindi siya static tignan. Tapos yung ginamit ko pang medium nun, epoxy, yung non-stag na epoxy. So, dali siyang gamitin eh. Gawa ka lang armature, tapos build up ka lang. Tapos nung pinaka-third time na nanalo ako, nag-second place ako,
first time ko sumali na cast. First time ako nag-resin, nag-silicone cast, ganun. So, na-apply ko na yung mga bago kong natutunan, ganun. Nalo ko sa yung place. So, parang, okay, may mga bago akong skill na natutunan. Pero yun yung parang formula ko sa formula ko sa pagsali ng kapag college ka, gusto sumali art competition. Aralin mo yung mga past winners, yung mga ano yung mga ginagawa ng mga peers mo or ano yung contemporary sa college nyo. Minsan lumayo ka sa ito pare-parehas silang art style. Gumawa ka na something na medyo striking na bago. Kasi minsan yung mga judges titingnan nila yung sabay-sabay, side by side. Kapag pare-pareha sa paningin nila, minsan siniskip na nila eh. Kung ano yung nag-stand out agad sa paningin nila, minsan yun ay okay to. Mas okay to kasi hindi ka masyadong kasama dun sa pare-parehas na works. Hanap ka something na para mag-stand out yung work mo. Tapos yun, aralin niyo yung judges. Ayoko siyang gawing pero dahil nga meron aesthetic bias yung mga judge, aralin niyo yung mga judges. Kasi makukuha niyo yung appeal ng yung taste nila. Yan. Ang malaking factor siya sa manalo. That was fucking good advice, man. I mean, seryoso. That is the best advice you can ever get. So, i-clip natin yan, i-boost natin yan. Kasi, hindi lang siya true for art competitions, even art residencies. Kailangan mong aralin yung past na nakapasok, kung ano yung proposals nila, kung paano na ginawa, and kailangan mong aralin din yung board na magsiscreen nung proposals na yun, kung ano yung mga advocacies nila, kung saan sila may biases, di ba? Kasi mga tao lang naman tayo. May sarili tayong agenda, di ba? And hindi naman masama yun. You just need to be smart about how you go about things. And pare, ang gandang insight nun. Sobrang ganda ng insight na yun.